Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ito na po yung pang-apat kong kwento. Bench po ulit ito. Kuya E, bago po ako magsimula, buti na lang Kuya E ay nagawa nyo ng paraan na maipasok yung pangatlo kong kwento na puro L. Akala ko kasi Kuya E hindi mo maipapasok kasi nga po puro L, ayan, dapat matuto ka na. Hindi, wag mo lagyan ng puro L kung alam mo mga nganib. Nang nakita ko na na-upload mo ay sobrang saya ko na nagawan mo ng paraan para ma-upload. Sobrang tawa ko sa reaksyon mo Kuya E. Tawang-tawa po ako. Paano yung tawang-tawa? At nagpapasalamat na na-upload nyo po yung pangatlo kong kwento. Kuya E, isa po ako sa mga magtatanggol sa mga naninira sa'yo. May choice po kayo. Hindi naman kayo pinipilit ni Kuya E na makinig ng kanyang mga in-upload. Naku, hayaan mo na sila. Move on na tayo doon, okay? Mas marami po kaming sumusuporta kay Kuya E. Napahaba yata yung intro ko. Pinutol ko naman, okay? Kuya E, pasensya na po. Ito na po ang kwento ko sa naging boyfriend ko na taga-Libya. Tawagin mo na lang sa pangalang Joma. Si Joma ay bukod tangi sa lahat taray ng lalaking nakilala ko dahil sobrang amo ng kanyang muka kaya hindi ko ginawa yung pagpapa-send sa kanya ng nude pic o pagpapasa ko ng nude pic. Kasi nga Kuya E, yung sa pangatlo kong kwento na sinasabi ko na i-add tapos magsasend agad ako ng nude pic, pag gusto ko nagre-reply at pag ayaw, binablock agad ako. Yun, hindi ka natatakot talaga dun sa ganun. Salamat po sa concern nyo. Nag-iingat po ako. Ang sinesend ko na picture ay half body. Kulang Kuya E, wala pong mukha ko. Kaya wala pong sabit. Yun naman pala. Kuya E, si Joma ay hindi ko po ginaya sa mga lalaking pinapasahan ko. Oo, ulit-ulit. Okay. Dahil nga po, sobrang amo ng mukha niya. Tapos po parang wala pang experience sa ganung bagay. 19 years old pa lang siya, Kuya E, at sobrang gwapo po niya. Kung ikukumpara siya sa mga artista dito sa Pilipinas, wala pong laban kay Joma ko. Talagang sayo na dahil sobrang gwapo po talaga niya. Paulit-ulit ang gwapo. Kuya E na, kung pwede nga lang Kuya E na ipasa ko yung picture niya ay ipapasa ko sa inyo. Kaso nga lang ay hindi pwede dahil ayaw ko po siyang malantad. Pwede naman i-PM mo lang sa akin. Sabi ko po sa kanya, unang chat ko po sa kanya, "Hi, how are you?" Hindi pa matagal ang pag-chat ko sa kanya ay nag-reply agad siya. Sabi niya ay, "Hello, I am fine." Chat ko ulit sa kanya, "Where are you from?" Sabi niya ay, "I'm from Benghazi, Libya." Reply ko ulit, "Nice country, I like Libya." Nakapunta ka na. "People." Sabi niya ay, "Thank you, my friend." Pagkasabi niya agad ng ganun, Kuya E, para akong napatalon sa tuwa. Kasi po ay nagsabi agad siya ng ganun. Kaya sa tingin ko po, gusto niya po ako. Taray, gusto agad ha? Okay. 2022 po kami nagkakilala ni Joma, Kuya E, last year lang. 2019, Kuya E, ay nagsabi po ako sa boss ko na uuwi muna ako ng probinsya. Kasi po sabi ng boss ko, isang buwan daw po kaming walang gawa. Kaya umuwi po ako ng probinsya namin. Tumagal nga po ako hanggang 2022. Dahil sa COVID, February, Kuya E, ay bumalik po ako ng Maynila. Pansin ko po malamig ang pakikitungo sa akin ng mga katrabaho ko at kaibigan ko. Pati na ang boss ko. March, Kuya E, nag-umpisa na akong pag-inita ng boss ko. Sa isip ko Kuya E, wala naman akong ginawa na ikinagagalit nila. Kaya isang beses, nahuli kong pinag-uusapan ako ng mga katrabaho ko at mga kaibigan ko na pinagtatawanan ako. Alam ko na Kuya E ang ibig sabihin nun kaya nagpaalam na ako sa boss ko na aalis ako. Na hindi na sila nagtanong o nagulat. Pag sabi ko na aalis ako, ba't ka man nang apekto? Trabaho yun eh. Anyways, okay. Masaya sila sa sinabi ko sa kanila Kuya E. Tumagal din ako sa kanila ng 12 years. Nang dahil sa akin ay mas yumaman pa sila dahil magaling ako sa trabaho ko. Sa isip ko sila lang ang yumaman. Kaming mga tauhan na hindi kaya tama ang desisyon ko na umalis na lang. Sa pag-alis ko ay may nakuha rin naman akong pera na ibinayad sa akin ng boss ko.
Nalungkot po ako sa nakuha ko dahil ang inaasahan ko ay mas malaki pa sana. Sabi sa akin ng boss ko ay nalugi daw dahil sa pandemic. Sa isip ko, Kuya E, hindi naman yan pagkain na masisira kasi po mga damit naman ang aming production. Pinagpasa Diyos ko na lang, Kuya E. Pagkakuha ko ng pera, agad akong umalis sa Maynila. Pumunta ako sa Bulacan para magsimula ng negosyo. Nagtindahan po ako tapos po bigasan. Naging okay naman po ang lahat kaya po binuksan ko po ang phone ko at pinag-block ko po ang mga katrabaho ko at yung mga kaibigan ko na nag-traitor sa akin. Hindi ko kailangan ng mga taong masasama ang ugali kaya payo ko lang sa mga nakikinig sa programang Dear Kuya E, kahit gaano nyo nakakilala o kaibigan ng isang tao, pwede pa rin kayong siraan sa boss nyo. Kaya wag masyadong magtitiwala sa kanila. Balik tayo sa naudlot kong kwento. Sabi sa akin ni Joma, where you from? Sabi ko, I'm from Philippines. Sabi niya, Kuya E, wow, beautiful. Sinong beautiful ikaw? Beautiful country pala. Sabi ko naman, yes, thanks nang. At nung nagkapalagayan na ang loob namin ay nag-video call si Joma. Matagal kong hindi sinagot dahil kinakabahan ako. Ayun na nga, Kuya E, hindi ko natiis, sinagot ko na. Nung oras na yon ay nasa kwarto ako. Nakahiga nung nakita kami ni Joma ay nahiya ako at kinikilig. Paanong kilig? Dahil sobrang gwapo niya, Kuya E. Hindi na kami nagkakakwentuhan dahil pareho kaming nahihiya. Ngiti lang ang aming nabahagi sa isa't isa. Tapos bigla niyang pinatay yung video call. Sabay chat sa akin na, you're so cute and your lips is beautiful. Taray. Pagkakabasa ng chat niya sa akin ay kinilig ako na para bang nanalo sa loto. Sabi ko sa sarili ko, may gusto siya sa akin. May gusto agad Sabi, kaya hindi ko na pinatagal, Kuya E. Nag-chat ako sa ay, nako. Benz. Sabi ko, Joma, you're so handsome. I like you. Sabi niya, thanks. Sabi ko naman sa kanya, Kuya E, Joma, it's okay to you, I like you. Sabi niya, yes, it's okay. Kaya nag-video call agad ako sa kanya. Sabay pinakita ko sa kanya yung likuran ko. Sabi ko, Joma, you like my ass? Sabay tango niya sa akin. Na ibig sabihin nun ay gusto niya. Kaya dahan-dahan kong binaba yung aking pambaba. Sabay tingin ko sa kanya na tila ba nililigayahan sa nakikita niya sa akin. Sabi ko, you like my body? Sabi niya, yes, your body is beautiful. Kaya ginalingan ko palalo, Kuya E. Tumagilid ako at sabi nga ay tila yung style na pang-aso. Naliligayahan siya, nakasando siya at nakapajama. Sabi ko naman sa kanya, Joma, can I see your pops? Sabay pinatay niya ang aming pagbibideo call. Sabay chat sa akin, I'm shy. Ba't ka naman I'm shy? Sabi ko naman, don't shy, Joma. I'm not bad. I'm a good person. Trust me. Okay, yun ang sabi ko sa kanya, Kuya E. Chat niya ulit ako. I call you. Yun na, Kuya E. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang jogging pants at yung boxer niya. Nagulat ako dahil sobrang laki at cut ang kanyang pops. Sabi ko, gwapo nga, malaki pa. Sobrang swerte ko. Sa kanya, Kuya E, doon na kami nag-umpisa na magpainit. Pareho kami nakahiga at siya ay nagja-jacks. Ako naman ay naka-finger sa butas. Naku, bastos. Pareho kaming naliligayahan sa ginagawa. Di ko lubos na maisip ang isang gwapong katulad niya ay papatol sa akin, Kuya E. At talaga bang ligaya siya. Tumayo na to at hinubad na niya ang lahat. Nakasando na lang siya, Kuya E. Naglakad siya papuntang CR kahit sa paglalakad niya ay nakatitig pa rin ako sa kanyang pops na sobrang talagang nakastanding ovation. Siguro mga nasa 9 each ang kanyang pops. Sobrang L na ako noon, Kuya E, nang nakarating siya sa CR. Doon na siya nagumpisa na mag-jacks. Hindi na tumagal ang salita niya na sinabi na, heto na ako. Or I'm coming. Sabi niya, ilapit ko yung mukha ko sa kaniyang pops. Kaya sinunod ko naman, Kuya E. Sumabog na nga si Joma. Pahabol ko kay Joma, I'm gonna eat that. Taray. Sabi niya, okay. Pagkatapos niya ay
nagpalabas pa ng isa. 2 beses siya na sumabog, Kuya E, dahil siguro sa sobrang L niya, kaya naka 2 sabog. Pagkatapos niya, sabi sa akin, I call you at night. Sabi ko, okay, I'm waiting. Sabay, kiss niya sa akin at nag-kiss din ako sa kanya. Kuya E, sabi niya, I love you. Feeling ko parang babae lang ako, Kuya E, nung nag-video call sa akin nung kinagabihan. Pinakita niya sa akin yung buong bahay nila na 4 na palapag. Tapos may swimming pool pa sila, Kuya E. Sobrang yaman pala nila dahil malawak ang parkingan. Doon mo makikita ang maraming sasakyan. Sabi ko, Joma, I like your house. I'm rich. Yun ang sabi niya sa akin. Sobrang bumaba ang tingin ko sa sarili ko dahil hindi ako mayaman na gaya niya na hindi pinoproblema ang pera. May magandang sasakyan si Joma at motor na ako naman may motor lang. Pagkatapos niyang ipakita ang kanilang bahay, bumalik na siya sa kwarto niya at kinuha niya yung pin-order niyang pagkain. Chicken biryani at inumin na soft drinks. Sabay alok niya sa akin na kain daw kami. Sabi ko, kumain ka na. Papanoorin na lang kitang kumain. Pagkatapos niyang kumain, sabi niya sa akin ay muli daw namin ginawa. Nagubad na ulit ako dahil gusto niya daw agad makita ang aking matambok na likuran. Patingin ko sa kanya, nakakagat labi siya. Sarap na sarap sa likuran kasi maputi, matambok pa ang likuran ko. Ako naman, nagsabi sa kanya, Joma, pwede bang makita ko uli ang iyong paps? Kaya hinubad na niya ang boxer. Pagkahubad niya, tinawag niya ako na lantakan ko daw. Sobrang L na ako, Kuya E, sa katawan niya kasi may abs siya at buhukan ang kanyang katawan at namumula ang kanyang ulo, kanyang paps. Kumuha daw ako ng bagay at ipasok ko raw sa lagusan. Kaya naman naisip ko ay yung saging. Saging na lakatan na hindi pa hinog. Pinakita ko sa kanya. Sabay tumango si Joma at sinabi niya na ilagay ko daw sa likuran. Nung tumagal, nasanay na rin ako kahit nahirapan ako nung una. Kaya L na L ang Joma ko. Para siyang baliw na nakakita ng saging na lumalabas at pumapasok sa butas. Kaya tumayo siya papuntang CR at udyat na sasabog na at kainin ko raw. Ngumanga naman ako. Yun, ngumanga sa telepono. At hindi tumagal, sumabog na. At yun ang lagi naming ginagawa. Okay, fast forward. Gawa doon, sinabi niya na mag-boyfriend na kami. Pumayag naman siya, Kuya E, at ang aming tawagan ay my love. Yan ang aming tawagan sa chat o kaya pag nagbibideo call. Pag may lakad siya, Kuya E, nagchat-chat siya. Nagbibideo call, aalis siya. Sabi ko sa kanya, it's okay, enjoy your party. Yun ang kanyang ginagawa. Pag aalis siya, nagpapaalam siya sa akin. Tapos, noong nagbakasyon siya sa Turkey ay nag-video call siya sa akin at pinakita niya sa akin yung mga pinupuntahan niya. Sobrang swerte ko sa kanya, Kuya E, dahil tinuring niya akong girlfriend. Sa call lang naman eh. Sabi ko sa kanya, enjoy my love. Nung pagbalik niya ng Libya ay nag-video call siya sa akin at sinabi niya na pupuntahan niya daw ako dito sa Pilipinas. Nagulat ako sa sinabi niya na pupunta siya sa Pilipinas kaya sobrang saya ko, Kuya E. 2023, September ay bigla siyang lumamig, nito lang nakaripas. Sabi niya sa akin, I need girls, kaya lalong nalungkot ako sa sinabi niya at may send siya sa akin na picture ng babae. Sa tingin ko ay nung hindi na kami nagchat-chat ng mahigit ang 1 linggo ay may nakachat siyang babae. Kaya sabi ko sa kanya, it's okay, Joma, I know you like girls because you are straight guy. Simula noon, hindi na siya nagchat-chat sa akin. Nalungkot ako ng sobra dahil napamahal niya siya sa akin ng sobra. Sabi ko sa sarili ko, sana naging babae na lang ako. Para sana pwedeng maging kami. Gabi-gabi, umiiyak pa rin ako dahil hinahanap-hanap ko pa rin siya. Minsan naisip ko na lang na wakasan ng buhay dahil sobrang minahal ko siya. Kaya dinadaan ko na lang sa pag-iyak sa tuwing naiisip ko siya, Kuya E. Hanggang dito muna ang aking kwento. Sunod na kwento ko, Kuya E, tungkol sa aking karanasan sa isang tao in person, Kuya E. Kinain ko rin yung sinabi ko na ayaw kong makipagniig dahil sa takot ko na magkaroon ng sakit.
Nakilala ko sila dahil nag-upload ako ng Grindr. Kwento ko na lang sa susunod, Kuya E, at God bless po. Bench, nako. Well, no, Bench, nakakalungkot naman, no, syempre na yung nangyari na, well, call lang naman yun, pero siguro nga in love ka talaga, pero sana naman wag mo namang isipin na nawakasan yung buhay mo dahil lang dun sa ganun, no. Well, hindi ako para husgahan ka, pero sana wag mong uulitin na isipin na dahil lang sa umibig ka sa video call, gagawin mong wakasan o 'di ba? Kitilin na lang ang sariling buhay, no. Wag ganun, no. Anyways, maraming salamat sa iyo, Benz, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito niyong programa na palagi niyong makakasama. Ako ang Kuya Inyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, sintihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka. Dahil gusto ko na sana'y laging maligaya